Hello guys, good morning. Today is June 28. Andito tayo sa aking garden at mag-share ako ng aking experience at kung ano ang aking ginagawa dito sa aking garden, especially dito sa pagpapabunga ng ubas. And of course, bago natin pabungahin, kinakailangan i-prepare muna natin ang mga puno. So, samahan nyo ako at ipapakita ko sa inyo ang procedure kung paano i-prepare ang mga puno ng grapes bago siya magbunga. This is based on my experience. Siyempre, ito ay nakuha ko rin sa mga expert na mga na-visit natin ng mga grape farm. So, in-apply natin ito dito sa ating maliit na vineyard at ngayon nga ito, i-share ko sa inyo. Let's go! So, dati, itong mga grapes ko, ang purpose nito is just to give shades dito sa aking sa aking area, no, so para malilim. Kaya lang this time natutunan nga natin kung paano siya pabungahin. So makikita nyo, nakakalat yung mga dahon dyan sa baba, no. So nung una nanghihinayang ako na tanggalin yan, but ang procedure para mapabungay mo siya ng maayos is tanggalin mo yung mga unnecessary leaves na nang-aagaw ng nutrients. So ipapakita ko sa inyo itong aking shine muscat. This is 1-year-old shine muscat at ready na siyang pabungahin. So ngayon inuumpisahan ko na siyang i-prepare. Ito yan. So guys, ito yan, ano. So ito yung main trunk ng ubas yan. So pagdating dito ginawa natin ng cordon. So ang tawag dito ay cordon yan. So cordon yan, yan, ito. So cordon yan. Sorry guys, may eroplano eh, ano, istorbo dumaan dito sa harap ng bahay namin, sa tapat ng bahay namin. So anyway, going back, so ito yung cordon, no? So ito naman po yung prepare natin na fruiting cane. Yan, so ang tawag dito fruiting cane. This is cordon. Yan. As much as possible, if you can make it alternate, dapat ito kasi meron dito, so tinanggal ko na yan para magbigay doon. So yun, hanggang doon sa ano, alternate siya para ito guys ay lumaki, itong fruiting cane, kasi ito yung magiging fruiting cane pagdating ng araw. Kapag ito ay naging brown ng lahat, magiging brown din ito. So pag naging brown ito at tumaba na, kailangan kasing linisin mo yung dahon, tanggalin mo yung dahon para yung nutrients ay dumiretso na doon para lumaki ito. So ang purpose natin is palakihin ito, at pagka naging brown na ito, ikakat mo yan doon. So pipili ka ng magandang node itong ganito. So pwede mo siyang ikat dito, tutubo yan dyan at magbibigay ng bunga. So ganun yung process ko. So guys, paano natin gagawin? So ito yun, no? Tatanggalin natin ito. Ito. Yan. So meron siyang ano dito, tanggalin mo rin yan. So ito yung cordon, no? Ito yung magiging fruiting cane. So kinakailangan mong tanggalin yung mga sagabal, no? So ito, tatanggalin din natin to. Yan. Tanggalin yan. So, depende pala yan guys, ha. So since may potential ito na lumaki, hindi ko na ito puputulin. Although magka ano siya, hindi pala, meron palang alternate dito. So meron pa siyang isa dito. So ito, yan, saka yon. So may pagitan na isa. So since tinanggal na natin yung mga dahon dyan, magkakaroon na siya ng chance na lumaki dahil yung nutrients papasok na doon. So ito maliit, so tanggalin na natin to. Yan, so bigay na natin dito. Bigyan na natin dito yung chance yon para lumaki.
So ganyan lang ang pag-prepare ng grapes para siya ay bumunga ng maganda. So guys, ito pag naging brown, itong area na to, pag naging brown, ibig sabihin mag-mature na siya. Dapat lumaki ito. So mag-apply tayo ng organic fertilizer para at least lumaki yan. So makikita nyo hanggang dulo, no? Yan, no? May mga fruiting cane na, so lilinisin din natin yan. So para magbigay ng daan para dun sa mga fruiting cane. So ito tatanggalin natin. Giveaway tayo dito. Giveaway dito. Ayan. So doon din tanggalin natin yan. Tanggalin yon. Tanggalin. So nakakreate na tayo ng mga fruiting cane, guys. Yung mga nakikita ninyo na yan na fruiting cane na yan, no? So this is Brazilian hybrid. Ito namang isang ito, this is Shine Muscat, guys. So medyo ako nag-alangan ako dito kasi bago lang siya. So ito, supposedly this is fruiting cane pag ito'y lumaki. Kasi na-notice ko, kahit na maliit na ganito, once na nag-apply ka ng fertilizer, lumalaki din. Just like this one. Ito kasi, ito, lumaki, di ba? So ganito rin siya dati. No? Galing dito. The same as this one, no? Ito maliit din ito. So since nag-apply nga ako ng fertilizer, lumaki siya. So yun ang aking process kung paano ko i-prepare yung mga fruiting cane. So dapat malusog ang cordon. Yan. Again, ang tawag dito, guys, is cordon. Ito yung fruiting cane. Yan, yung mga sumasanga. No. So kailangan tumaba yan. Okay? So ito po, tanggalin natin itong mga sagabal. Yan. Nung una, guys, nanghihinayang ako tanggalin itong mga to kasi my intention is just to make them shades of my garden. Pero nung natutunan kong magpa-bunga, so ganito na ang ginagawa ko. So nakagawa na tayo ng fruiting cane. Yan, i-develop na lang natin. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siyam, tanggalin natin to. Hindi ka na kailangan dyan. Tanggalin natin yan. Sagabal ka lang dyan. Okay, so bilangin natin ulit, guys. 1, 2, 3, 4, 5. Alisin muna natin to para just to give way. Tika muna. Ito, hindi, bibigyan na natin muna yan. Tanggalin na lang natin to. So yun lang muna, guys. Till my next video, i-update ko kayo sa mga progress at kung ano yung result ng ating preparations. So maraming salamat for watching this video. I hope nakatulong ako at see you again on my next video. Bye!